Agosto 1985, nang magsimula ang pagmimisyon ng 5 lalaki sa Vallejo family sa BF Homes, Parañaque. Hanggang noong September 1985 ay nakakita sila ng isang garahe sa Cruz Compound para ipagpatuloy ang formal na pananambahan. Ilan pa sa pamilyang nagsimula rito ay ang sambahayan ni Amar, Danao, Estanislao Feliciano Jr., Federico Feliciano Sr., Pechardo, Penetrante, Ramos, Rodriguez, Romero, Suratos at Villanueva. Pagkaraan ng 8 buwan, Abril 12, 1986, kinilala ang bagong tatag na iglesia at pinangalanan Parañaque Central United Methodist Church sa Charge Conference na ginanap sa Martyrs UMC. Taong 1986 to 1989, pinakaunang manggagawa ng destino sa ating sambahan ay sina Reverend Rodolfo Juan, na ngayon ay bishop na, at si Diconis Roda Rodriguez Manlapig. Taong April 13, 1987, ginanap ang unang anibersaryo sa Cruz Compound. Sinikap ng ating pastor kasama ang ating mga miyembro na sina Attorney Armando Suratos bilang Church Council Chairperson, Mr. Federico Feliciano Sr. bilang BOT Chair, at Engineer Paul Penetrante na makahanap at makabili ng lupa para sa ating sambahan sa Salvador Estate na pag-aari ni Judge Francisco Llamas. Agosto 2, 1987, pinangunahan ni Bishop Paul Lac Granadosin ang groundbreaking ceremony. December 13, 1987, unang pananambahan sa PCUMC na dinaluhan ng 50 kaanib. Ang mga miyembro ay patuloy na nag-donate ng building materials habang nagpatuloy ang mga paggawain. May 7 Singaporean missionaries ang dumalaw at nag-donate ng 51,000 pesos na ginamit upang makabili ng sasakyang Ford Fiera. Taong 1989 to 1990, na destino sa ating pananambahan sina Reverend Wilfredo Ravida at Diconis Rosana Sabado. Sa taong ito ay dumalo ang ating sambahan sa Casa Paz o Kapihan sa Casa Pastoral, kung saan ilang miyembro natin ang nakadalo at nakifellowship sa mga kapatid natin from UCCP and YEMILIF. At marami pang gawain ang naipagpatuloy ng ating simbahan. Taong 1990 to 1992, nang madestino sa ating simbahan si Reverend Tomas Camaso, Reverend Fortunato Calis bilang Assistant Pastor at Diconis Arlene de Guzman. Sa tulong ni na Reverend Tomas and Mrs. Terry Camaso ay naitatag ang Joyful Kiddie Learning Center. Noong 1991, nagsimula ang Vacation Church School, isang makabuluhang ministeryo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ito ay pinangungunahan ng ating mga manggagawa, katuwang ang UMYF at ibang miyembro ng simbahan na taon-taong naglalaan ng kanilang oras, talento at paglilingkod upang maisakatuparan ang gawaing ito.
Noong 1991, sa tulong ni Nanay Apolonia Penetrante, Doktora Gloria Lacson at Ginang Demetria Suratos, naisakatuparan ang pagkakaroon ng sariling Yamaha piano, isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng Ministeryo ng Musika. Marami pang gawain ang nasagawa noong panahong iyon. Taong 1992 to 1993, nang madestino naman sina Reverend Domingo Antonio, Reverend Rico Esguera, and Deaconess Nisa Marcelo Abiog. Nagpatuloy ang mga gawain ng ating pananambahan kagaya ng JKLC at visitations. Taong 1993 to 1994, nanatili si Reverend Domingo Antonio at Reverend Rico Esguera at ang nadestinong deaconess ay si Deaconess Myra De Leon Esguera. 1994, nang pangunahan ang door-to-door evangelism ni Reverend Fernando Bawan, at taong 1994 to 1995, na destino sa ating pananambahan sina Reverend Solito Serafica at Deaconess Ligaya Suljo. Sa taong ding ito ay natatag ang Praise and Worship Team na pinangunahan ng Zoraida Garcia Sowards bilang worship leader, Jay Bawan bilang gitarista, Merini Silver, Jupiter Rodriguez Jr. at Agnes Comelio bilang backup, Giovanni Serafica sa drum, Debra Lacson, Cherry Cortez Rodriguez and Christine Bawan bilang tambourine dancers. 1994, nagsimulang lumahok sa Christmas Institute ang mga kabataan ng PCUMC. 1995 to 1997, sa bagong conference year, nanatili sa ating pananambahan si Reverend Solito Serafica at nadestino naman si Reverend Rico Esguera bilang Associate Pastor at Deaconess Myra Esguera. Sa taong ito, nagpatuloy ang pagpapatibay ng ating pananampalataya at pagkakaisa sa pagpapatuloy ng mga activities gaya ng retreats and outing. (1997 to 1999), nadestino ang mag-asawang Reverend Maximo Jr. at Deaconess Valentina Gabriel kasama si Reverend Rico Esguera bilang Associate Pastor. Sa taong ito, nagkaroon ng retreats, nagpatuloy ang visitations at concerts. Gayon din ang iba pang mga gawain ng ating iglesia na sinuportahan ng ating mga miyembro. Taong 1999 to 2002, nadestino ang mag-asawang Reverend Elias at Deaconess Remedios Pablo at si Reverend Brainel Camaso bilang student pastor. Nagpatuloy ang mga concert at iba pang gawain ng ating iglesia na higit na sinuportahan ng iba't ibang organisasyon ng ating simbahan. Sa taong din ito ay natapos ang paghuhulog ng bayad sa lupa at nahinto ang pagbabayad ng interes at penalty sa tulong ni Mr. Federico Feliciano Sr. 2001, naiparehistro ang Parañaque Central Ecumenical Learning Center sa SEC at nagpatuloy ang pagpapatakbo nito hanggang noong taong 2020 na nahinto dahil sa panahon ng pandemya. Taong 2001, nang magpamalas ang ating kabataan ng bagong talento na tinatawag na handmine kung saan sila ay inimbitahan sa iba't ibang simbahan. Noong taong 2002 to 2004, nadestino naman si Reverend Dr. William Umipig at Reverend Juliet Ibay bilang student pastor at Deaconess Rhea Policarpio.
Sa panahong ito, nagkaroon din ng concert ang Praise and Worship Team sa Philippine Christian University na naging fundraising activity. Nagsimula din sa panahong ito ang campus ministry ng ating masipag na si Brother Gomer Rodriguez at tinawag itong Youth Jam, Youth, Jesus and Me. Taong 2004 to 2005 nang madistino ang Reverend Janice Serafica, Reverend Juliet Ibay Kalipdan bilang associate or student pastor at ang student deaconess na si Rhea Policarpio, naging aktibo ang ating praise and worship sa ecumenical na gawain kung saan nagkaroon ng mga joint praise and worship ang iba't ibang churches. Sa panahong ito ay may dumalaw na General Board of Global Ministries, Missionaries, na galing Kenya at Indonesia. Nagpatuloy din ang iba't ibang gawain ng ating mga pananambahan. Taong 2005 to 2007 nang madistino si Reverend Sonito Serafica at Deaconess Grace Garduque sa ating pananambahan. Patuloy na naging aktibo at nagkaisa ang bawat membro sa gawain ng distrito, gawain lokal at iba pang mga mahalagang gawain sa ating simbahan. Noong 2007 to 2008 nang ma-retain si Reverend Sonito Serafica at nadistino naman si Deaconess Erma Guro na ngayon ay Garcia na, parte na ng pamilya ng ating miyembro. Ipinagpatuloy ang mga gawain sa ating pananambahan, mapalokal, distrito at annual conference. Taong 2008 to 2009 nang madistino si Reverend Oliverio Pineda at nanatiling si Deaconess Erma Guro Garcia bilang ating diakonisa. Sa panahong ito ay nagawa nating magkaroon ng retreat outing sa Tagaytay sa lugar nila Jesse Carlos sa Bethesda Cottages. Gayon din, nagpatuloy ang mga marami pang gawain sa ating pananambahan. Noong 2009 to 2010 na distino si Reverend Oliverio Pineda at Deaconess Ronaline Capuli. Nagpatuloy ang ating pananambahan at ang ating mga gawain sa bagong dating na mga manggagawa. Nagkaroon din ng confirmation class sa pangunguna ni Reverend Oliverio Pineda. Noong 2010 to 2012, nadistino ang ating mga manggagawang sina Reverend Ronald Alan Balang at Deaconess Hannah Fabiliane na ngayon ay Tolentino at kabilang na miyembro ng PCUMC. Taong 2010 na magkaroon ng Maya-wide CI kung saan dinaluhan ito na 2,400 na kabataan at nakapagpadala tayo ng 11 na UMYF mula sa ating pananambahan. Isang pagmimisyon para sa ating mga pedicab drivers ang ginawa noong 2011 upang hindi tumigil ang kanilang pasada. Ang ating mga miyembro ang namasada habang sila ay nagsasayaw at nagpupuri sa Panginoon. Nagpatuloy din ang iba pang mga gawain ng ating pananambahan gaya ng visitations, PCLC at concert.
Nagpatuloy at nagkaroon pa ng maraming gawain ng ating sambahan gaya ng care group, annual VCS, Christmas concert, retreat, outing at iba pa. Taong 2012 to 2013 nang madistino si Reverend Noel Funasher at nanatiling bilang diaconess ng Hana Fabillane Tolentino. Nagpatuloy ang paggawain ng ating pananambahan ng panahong ito, gaya ng PCLC, Medical Dental Mission at iba pa. Noong 2013 to 2014, nadistino si Reverend Glicerio Ferrer at Deaconess Mayrene Rizardo at kabilang na miyembro ng PCMC. February 2014, nakamit ang titulo ng lupa sa tulong ni na Mr. Patrick Dumrique at Engineer Chris Villanueva at Mr. Federico Feliciano Sr. Nagkaroon ng pagkakataon na umattend ang buong Praise and Worship team sa isang seminar na pinangunahan ng mag-asawang Susan at Romel Guevara, isang tanyag na Praise and Worship team sa ating bansa. Marami pang gawain ang nasagawa ng panahong iyon. Nagkaroon ng pagkakataon na makiisa ang ating mga UMYF sa pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta ng Yolanda noong taong 2013 na ginanap sa Villamor Air Base sa pangunguna ni Ginang Delia Bawan na noon ay NCR Regional Director ng DSWD. Sa panahon ding ito, ginanap ang sunrise service sa Salvador Estate. Sa taong 2014 to 2015 ay nadistino naman sa atin si Reverend Philip Santos at Deaconess Mayrene Rizardo. Sa panahong ito, napalitan ang ilang kisame ng simbahan, nalagyan ng bubong sa harap ng bahay pastoral at napalitan ang luhuran sa ating panambahan sa tulong ng Parent-Teacher Fellowship. Sa taong 2015, mas pinaigting sa tulong ng ating pastor na si Pastor Philip na pagsusulong ng Encounter God Retreat sa ating distrito. Nabuksan ang pagkakataon na ito'y may sagawa sa ating sariling sambahan na pinangunahan ng Retreat Master na si Reverend Balang. Nagkaroon din ng post-encounter na dinaluhan ng ating masisipag na miyembro at ipinagpatuloy ang iba pang mga gawain ng ating sambahan, gaya ng postal cleanup drive na dinaluhan ng ilang mga miyembro gaya ng Mr. Armando Bawan, Eliezer Gobres, M. May and Ella Penetrante kasama ang ating Pastor Philip Santos. Nagpatuloy ang pagiging aktibo ng ating mga miyembro sa iba't ibang gawain, pati na ang Youth Jam kasama mga minister ng ating mga campus minister. Taong 2015 to 2017, nang madistino sa ating pananambahan ang mag-asawang Romel at Juliet Calipdan at Deaconess Mayrene Rizardo. Sa taong ito ay natulungan ng ating manggagawa na si Pastor Juliet, si Mr. Gomer Rodriguez sa paglulunsad at pagpapalaganap ng campus ministry sa Parañaque National High School. Gayon din ay inimbitahan nila ito sa ating gawain sa simbahan at Christmas concerts. Taong 2016, ng ating mga miyembro na si Elijah Samuel Penetrante at Jupiter Rodriguez III
ay ang mga representative natin for junior level Bible quiz. At si Ella Shikay na penetrante naman sa senior level ay nakamit ang second place para sa district Bible quiz. Ito ay sa pagtuturo ng kanyang coach na si Deaconess Myrene Rizardo. Sa panahon ding ito, nagkaroon ng Family Day, Christmas concert, mission, kids, choir, retreats, and VCS. Taong 2016 to 2017 ay itinuon ang ating pansin sa pagpapagawa ng bubong at ng bakod ng ating pananambahan. Taong 2017 to 2023 nang madistino sa ating pananambahan ang mag-asawang Reverend Genesis at Deaconess Medilyn Galanza. Sa panahong ito, nagsimula ang massage therapy at mission kids na tinawag nilang Kids for Christ. Gayon din ang pagsasagawa ng team building, pagdalo sa mga activities ng annual conference at distrito. Sa taong 2018 ay nagkaroon ng couples retreat na pinangunahan ng mag-asawang Reverend and Mrs. Balang. Gayon din, marami ang nakadalo sa seminar on Christian Stewardship and Vital Congregation. March 2020, na madeklara ng Enhanced Community Quarantine, ECQ, para sa pandemyang COVID-19 sa buong Pilipinas, kung kaya't pansamantalang nahinto ang pananambahang pisikal. Hindi naging madali ang simula ng pandemya. Marami sa miyembro ang naghahangad na magpunta ng ating simbahan, ngunit hindi pinahintulutan ang paglabas ng ating mga tahanan. Sa layunin na magpatuloy ang pananambahan, bagamat nasa panahon ng pandemya, nabuo ang virtual worship sa pangunan ng PCMC Multimedia Team. Hanggang sa masanay ang ating miyembro na mag-Zoom at magkita-kita sa live stream upang magpatuloy ang pananambahan kahit sa sariling mga tahanan lamang. Kahit ang choir, kids presentation at VCS ay naisagawa sa ating simbahan. Sa panahon ng pandemya taong 2021 ay nakabili ng church vehicle ang PCUMC, kung saan ang layunin ay magamit sa maraming gawain ng ating pananambahan na maisakay ang ilang miyembro. Marami pang gawain ang nasagawa ng panahong iyon. Nung dumating ang Pasko ng 2021 ay nagsagawa ang pananambahan ng pabigas at panoche buena para sa mga kapitbahay at pedicab drivers na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Nakalikom ng 48,000 pesos para maibigay sa 40 families. March 6, 2022, nanumbalik ang face-to-face worship with conditions, social distancing, walang paghahawak kamay, pananatili ng face mask at madalas na paggamit ng alkohol. Nagsimula ang makabagong paraan ng pananambahan o ang tinatawag nating hybrid na pananambahan. Mayroong nasa simbahan at mayroon ding nasa live stream. Sa taong ding ito, nagsimula ang Kapwa Ko Mahal Ko o Sharing is Caring, kung saan nakapagbibigay ng tulong pinansyal ang ating mga miyembro sa kapwa nating miyembro sa pamamagitan ng pagpo-post nito sa FB Messenger. April 2023 ang pagdiwang ng anibersaryo sa ating sambahan pagkatapos ng pandemic, kung saan isinagawa din ang groundbreaking ceremony sa planong pagpapalaki ng ating sambahan na dinaluhan ni Bishop Rubinel Estrella. Sa taong ito, inilabas ang financial report o resulta ng mga fundraising activities para sa building fund na pinangunahan ni Mr. Armando Bawan. Love gift from families and friends of departed PCUMC members. Nagkaroon ng fellowship lunch sa Vikings noong September 9, 2018.
Birthday Challenge 1, nagkaroon ng dinner birthday party sa Macapagal Avenue noong December 15, 2018. Birthday Challenge 2, nagkaroon ng lunch birthday party sa Tramway Buffet sa Pasay noong December 9, 2022. Wave offering for the construction of the sanctuary inilunsad noong 34th anniversary ng PCMC, April 2020. Building fund donation kasama yung binigay ni Jose Gatchalian na 20k at ang Abiog family na 50k. Principal Sponsor Challenge for 3-year pledge. Ito ay nilunsad noong 36th anniversary ng church noong April 2022 at may 16 members ang nangako na magbibigay ng 4,000 pesos per month sa loob ng 3 taon. GCash campaign. Ito ay nagsimula noong June 2022 at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Building Fund Weekly Offering. Ang special offering na ito ay nag-umpisa noong June 2022 at bukod ito doon sa sponsor pledge. Taong 2023, nang madistino sa PCMC ang kasalukuyan nating mga masisipag na manggagawa na sina Reverend Amor Molina at Deaconess Isabelita Bing Ramos. Sinimulan ni Reverend Amor sa confirmation class ang ating mga UMYF at inalok ang mga miyembro na magkaroon ng refresher. Naging matagumpay ito at may 6 na kabataan ang naging professing members. Sa 3 taon ng kanilang destino ay kanilang naipagpatuloy ang mga gawain ng ating sambahan gaya ng visitations, district activities, Christmas institutes, medical missions, fellowships, VCS, outing at mga concerts na sa tulong na din ng ating choir director na si Aldrin Malaki. Marami pang gawain ang nasagawa ng panahong iyon. Sa taong 2025, naisang tuparan ang pagpapaayos ng ating sambahan bilang paghahanda sa paglalagay ng aircon sa ating sambahan. Pagkaraan ng aircon ay nagpalagay ng 6 na chandeliers sa pangunguna ng WSCS, kung saan ang general cleaning naman ay pinondohan ng ating mga MYAF. Happy 40th founding anniversary, Parañaque Central United Methodist Church.